Hello mga ka-B-Cakes! Tara, samahan niyo akong gawin ng cute na cake na ito. Ito nga pala yung mga fondant toppers na ginawa ko. Inuuna ko talagang gawin yung mga fondant details para mas madali na pag-assemble ng cake. Una, maglalagay muna tayo ng icing sa cake board. Ito yung magsaserve na pandikit para hindi naman mag-slide agad yung cake. Yung iba po gumagamit ng chocolate ganache or glucose syrup para pandikit. Pero sa akin naman, nag-work naman yung icing. Medyo malayo din kasi ang pagdadalhan ng cake na ito, kaya kailangan matibay-tibay ang ating cake para naman makarating ng maayos sa kanilang pupuntahan. At ayan, nilagay na nga po natin yung ating cake sa ating cake board. Medyo pinrest ko lang din para sure naman na nakadikit yung cake natin sa board. Bale, yung client nga pala na nagpagawa nito ay suki ko na mula pa ng first month ng baby niya, na si Baby Aya. Kaya nalulungkot din ako kasi ito na yung last monthly cake niya kasi nga 11 months na siya. Next month, 1-year-old na siya. So, ayan, magpapipe na ulit tayo ng icing. Ito yung pinaka-feeling ng cake. Naked cake kasi itong ating ginagawa. Kaya, ganyan lang yung ating pagpipe. Mas madali nga gawin yung gantong klase ng design ng cake kesa dun sa mga coated number cake. Kasi ang hirap talagang pakinisin at talagang gumugugol ako ng maraming oras para lang matapos at mapakinis yung mga number cake. And then, ayan, pinatong na nga natin yung second layer or yung pinaka-top layer ng cake. Nilagyan ko nga rin pala to ng mga barbecue stick para iwas mag-slide yung cake, lalo na at medyo malayo yung babiyahihin ng cake na ito. Tapos, ayan, nag-pipe na ulit ako ng icing sa ibabaw. Bale, fill lang natin lahat ng gap para hindi naman kitang-kita yung cake. And then, punta na tayo sa pinaka-exciting part. Ito yung pagde-decorate at paglalagay ng mga fondant details. Yan, nilagay ko na nga yung mga leaves and then yung mga bunnies. Bali, nilagyan ko nga pala ng mga wire yung bunnies para sure din na hindi mahuhulog yung mga toppers. Medyo mabigat kasi itong mga toppers na to. Para sure tayo na maghuhold lang sila sa place nila kahit malayo yung babiyahihin itong cake na ito. Tapos yung mga egg naman, dun ko na lang sila nilagay sa part na may icing para yun na yung magsisilbing pandikit nila para hindi sila mawala sa pwesto. Kasi once na i-chill naman natin ito sa ref, magsaset naman ito at titigas naman yung icing, kaya mahuhold niya yung pwesto ng mga eggs natin. Tapos yung iba namang mga eggs na ipinatong ko dun sa mga leaves, ginamitan ko naman ng water para pandikit kasi yun, magi-slide talaga siya pag hindi natin nilagyan ng water kasi nga dry yung leaves dry yung fondant, kaya dapat talaga medyo basain lang natin ng water. Yun yung magsaserve na pandikit ng ating topper. Tapos ayan, sa reference kasi na binigay ni client, may mga brown spots yung mga eggs. So, gumamit lang ako ng brown food color. Tapos, medyo hinaluan ko lang ng konting-konting water para lang medyo lumabnaw siya. Tapos ayan, pinaint ko na ng isa-isa yung mga eggs hanggang sa malagyan natin lahat. Importante kasi na kahit sobrang liliit na details, kailangan magaya talaga natin yung binigay na sample ni client para naman masatisfy natin sila at ma-meet natin yung expectations nila. And then, ayan, ito na nga ang ating final look sa ating bunny number cake.
Happy 11th month, Baby Aya.